Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapuntos, no? So, alas 9:13 na po ng gabi. At sa gabing ito, straight to the point po muna tayo. Straight to the point! Live on the spot! On the spot! Okay, sa gabing ito, hindi po natuloy yung debate namin dalawa ni Ruben Aquilada. Yun ay dahil sa may nilakad siya. At sabi niya, baka hindi maabutan ng oras pag bumalik siya, no? Babalik siya pero malamang hindi niya abutan yung oras. Kaya sabi niya, hindi na muna matutuloy. So yung aming debate ni Ruben Aquilada na-move po. Na-move sa December 9, no? Malayo-layo na rin 'yun. At sa ano naman sa kasi ngayong 18, 25 at 2 hindi po tayo available. Bakit? Sa 18 may talakayan si Brother Junrey. Meron. And then sa 25, ako naman at saka yung si Deuteronomy. Nagpapakilalang nasa Israeli faith, parang Hebraic faith din. Siya yung makakalaban ko sa 25, si alias Deuteronomy 6:4. Sa 18, si Brother Junrey tsaka si Deuteronomy 6:4. And then sa 2 naman, hindi naman ako available kasi meron akong doctrinal talakayan sa Muslim na si Ahmad Domer. So sa 9 pa pwede natin ipasok itong si Ruben Aquilada. No, tsaka meron po tayong mga debate schedule na puro hindi natuloy dahil sa sobrang busy natin, hindi na pagbigyan ng pagkakataon. At ang tatalakayin ko ngayong gabi, itong post ito ni Jeffrey Rinian. No? Itong post si Jeffrey Rinian dito na kung hindi daw binago, wala daw RCC. Ito post niya, no? By the way pala, yung patungkol po doon kay Amek, pinanood ko yung yung interview ni Eugene Gapo sa kanya. Meron palang reason pala kung bakit na-convert sa Katoliko si Amek. Isa sa mga reasons niya kung gaano katibay ang paliwanag ng punto por punto. At kung ikukumpara niya sa mga Seventh-day Adventist, napakababaw ng mga paliwanag nito. Kaya malaki pa lang na itulong ng punto por punto sa conversion ni Amek. Kaya meron siyang nag-post siya sa isang picture na siya ay nagsimba na sa simbahang Katoliko kasama na ang pinakamaganda niyang asawa. Pinakamamahalin niya. And then siya ngayon ang target ng mga Seventh-day Adventist sa kanilang panunuligsa. Leomar Balasabas, Alfie Hava, si Julito Daig at saka si Alvin Sanchez, kung ano-ano ng mga pinagbibintang sa kanya na wala namang katotohanan, no? So the more nila na inaatake si Amek, the more din siyang ipinagtatanggol ni Glenn Strongman Alado. Dito ko nakikita na talagang si Glenn Alado ay strongman. Dito sa pagkakataong ito, pagkataong ito, kalahin mo, mga kasama nila, kanilang mga kasamaan sa SDA, tinitira si Amek, bugtong si Glenn Alado na lang ang siya naninindigang ipagtanggol siya.
dito lumalabas ang pagka-strong man ni Alado kahit di ako kampi sa kanya, no? Pero doon sa pagdepensa niya, no? Kasi hindi kasi lalabas yung ano mo, yung lakas mo 'pag wala kang dinidepensahan, eh. Sarili mo lang hindi lalabas yun. Kasi papayag ka kapag sarili mo yung tinitira, wala kang pakialam dun, no? Kasi gano'n talaga. Pero kung may dinidepensahan ka, lalabas ang lakas mo. Kaya yun, buong mga ano, mga kasamahan na ni Amec sa Seventh-day Adventist, tinitira ngayon siya. Lalabas yung kanyang video na sinabi ni Amec, "Kung gusto niyo makapunta ng langit, mag-SDA kayo." 'No? Nilalabas nila ngayon yun para, "Oh, brother, nakakalimutan mo ba sinabi mo rito?" Ano 'to, panloloko? 'No? Nagsilabasan yung kanilang mga video, tinitira si Glenn Alado. Dito ako humahanga kay Glenn Alado. Bakit? Sa ngalan ng pagkakaibigan, 'no? Sa ngalan ng pagkakaibigan, eh, tinitindigan niya ang kanyang kaibigan na si Amik. Tinitindigan niya. Sabi na ni Alvin Sanchez, si Amik daw hindi tunay na SDA. Nanindigan si Glenn Alado. Sabi niya, "Wag kang magsinungaling diyan. Sinungaling ka talaga." Kilala ko si Amik. Yung mga nanay tatay niyan, mga Seventh-day Adventist, yung bahay nila nasa likod mismo ng simbahan ng SDA. Kaya at born Adventist 'yan. Tapos sasabihin mo hindi tunay na SDA. So, dito, the more na tinitira si Amik, the more nakikita ni Amik ano talaga ang tunay na ugali ng Seventh-day Adventist Church. Kaya tayo naman, ako naman 'to, nananahimik lang naman ako dito patungkol sa kanya hanggang sa napanood ko yung video na interview ni Eugene Gapo sa kanya, nakita ko naman yung ano niya, sabi nga ni Stalwart 'no, 80% sincere siya, 80%. Ganyan din ako dati. Ako dati 70%. Pero akalain mo, ilang buwan pa ako naging stable na member ng Katoliko. Kasi floating pa ako, meron pa kasing mga aral ng Katoliko, hindi ko pa kayang tanggapin, 'no. Witness naman si Brother Tata Rosal diyan, na floating pa ako nung mga panahong yun. Kaya nga tinitira nila si Amec, sige tirahin niyo lang total the more na tirahin niyo si Amec, the more niyo nakikita kung anong talagang ugali meron ang Seventh-day Adventist Church. Okay, so ang gusto ko naman talakayin naman ngayon sa mga nanonood, itong post ni Jeffrey Rinian. Sabi niya sa post niya, "Kung wala giusab ni Constantino ang Sabado ngadto sa Domingo, wala untay RCC karon." Ha? Unsa to? Kung wala giusab ni Constantino ang Sabado ngadto sa Domingo, wala untay RCC karon. Kara gyud nitong hanap niya. O sige, ating ipakita na itong si Jeffrey Rinian ay mali, no? So, ating ipakita ulit yung yung kanilang doon sa ginagamit nila na na Bro JD. Yes, no? Ano na to? Yes. Saan man eh? To si Bro si ano to sino to nag-ano sa atin? May nagcha-chat sa atin. Tawagan ko muna to saglit. Wala ba daw ang live ngayon ng punto por punto? Okay, so ito hindi siguro ito sa punto por punto kasi hindi niya alam na walang live every Monday night. Kausapin ko muna. Hello, bro? Oh. Hello? Bro? Hello bro. Hello, te. Kaban na live nyo. Wala man mo sa YouTube o sa Facebook ron? Wala live ang punto por punto kuante kanang Lunes. Ha, nag-aabang pa naman sana ako. Wala live ang punto por Sorry. punto Lunes. Pahuway di ay. Pahulay sa kay
dapat unta nauntay live karon kay nakoy debate Oo. sa SDA. Lagi. Oh. Sige, nagbantay ba ka to? Oh, na debate sa SDA pero problema lang sa kung katba nga si Ruben nakilada ingon siya di sa daw siya mudayon karon. So anak i-move lang sorry. nato sa December 9. So nung okay man siya. Oo. So December 9 na pod ang amuang debate schedule. Sige, abangan na lang. Sige, kung bantay ba sa kaabag kay bro. Wala ko kuanan. Salamat bro. Sige. Iabangan ko na lang. Okay, sige, Sige, thank sige, you, sir. salamat. Salamat sa update. Salamat sa update. Oh. Ay. So, yun ang ano natin, yun ang ating sa mga gustong magtanong diyan na mga protestante, pwede kayong tumawag dire. Tawag no, tawag lang sa number nga nasa screen nato. Okay, ako sa basahon diri ha. Ako sa kotong the Ten Commandments to prove nato nga prove natin nga ano na palpak ni si Jeffrey rin yan. Okay? So, ang mga Seventh-day Adventist mo gamit aning libro ha. The Ten Commandments. The Ten Commandments. Sa page 84, aning nga libro nga gamiton ni sa mga Seventh-day Adventist, ilang gamiton, page 84, nagiingon dire, may sinabi rito. Emperor Constantine in 321 AD, Constantine the Great, the first Roman emperor to convert to Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire, in line with the teaching of the church. Ano daw? In line with the teaching of the church. Pag sinabing inline, nauna ang church na magturo ng Sunday kaysa ginawa ni Constantino. Ha? Kaya itong post na ito ni Jeffrey Rinian, ito another palpak na naman. Kung hindi raw pinago ni Constantino ang Sabado sa Domingo, wala sanang RCC ngayon. Kung walang RCC. Ayon sa The Ten Commandments na ginagamit ng Seventh-day Adventist nang mag-proclaim si Emperor Constantine ng Sunday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church. Natawa ako nung tinanong ko to kay Julito Daig sa kanya ang inline. Kaya nga daw inline kasi siya ang nag-proclaim. Kawawa, estudyante mo naman si Julito Daig na nakakaintindi ng English. Sabi na nga, inline. Kung tatagalugin natin to, ipinoclaim. Ano ba sa Tagalog yung proclaim? Ipinoclaim ni Constantino sa buong Roman Empire ang linggo bilang legal holiday alinsunod yung inline alinsunod sa katuruan ng simbahan. Alinsunod. Kung sa Bisaya pa na, ang pag-proclaim ni Constantino sa Roman Empire nga ang Sunday himuong legal nga holiday, pinasubay. Okay? Pinasubay sa panudlo sa simbahan. Muingon gani kag pinasubay, daan nang nanudlo ang simbahan, wa pa ka mag-proclaim mo, ginay mong gipasubay dito. Etong sinasabi ng ako'y naaawa sa lalo na kay Jeffrey Rinian kasi 3A media member pero kawawa naman walang alam. No? Kawawa naman walang alam. Hindi totoo
Ang sinasabi niya na si Constantino ang naglipat mula Sabado hanggang Linggo. Wala siyang ginawang paglipat. Nagdeklara siya sa Roman Empire na ang Linggo gawing legal holiday. Bakit? Kasi nagtuturo ang simbahan na Linggo ang pamamahinga ng mga Kristiyano. Kaya ginawa niya ang Linggo na legal holiday para walang magtrabaho. Lahat ng mga tindahan sirado. Yun ang ginawa ni Constantine. Pinoclaim niya sa buong Roman Empire na ang Sunday gawing legal holiday. Alinsunod sa katuruan ng simbahan. Ibig sabihin, hindi pa siya nagpo-proclaim, nagtuturo ng simbahan na Linggo talaga ay holiday. Kaya nga yan na sinasabi sa sa libro ng Seventh-day Adventist, Almost Forgotten Day. Sinasabi doon sa page 18 na John suggests that there was a special day the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. Nasa kanilang libro yan, sa libro na The Almost Forgotten Day by Mark Finley, sa page 18, John suggests that there was a special day that the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. So ating basahin ng yung Lord's Day na yan sa English Bible. Ito. Sa Revelation chapter 1 verse 10, ito ang ating mababasa. Okay, so ito yung ating mababasa, I was in the Spirit on the Lord's Day and heard behind me a great voice as of a trumpet. So sabi dun sa kanilang aklat na Almost Forgotten Day by Mark Finley sa page 18, John suggests that there was a special day the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. It was called the Lord's Day. So, kung yan ang kanilang araw ng pagsamba, ano naman yan sa Spanish? Ating basahin sa Traducción en Lenguaje Actual. Ganito ang mababasa. Pero on Domingo, que debajo el poder del Espíritu Santo, entonces escuche detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Ano daw ang araw na yan? Domingo. Sa Bisaya, sa adlaw nga Domingo, gigamhan ako sa Espiritu Santo, og nadunggan ko ang makusog nga tingog nga daw trompeta dapit sa akong likod. So yung Lord's Day pala, na special day of worship ng mga disciple, ay Domingo, hindi pala Sabado. Domingo pala, hindi pala Sabado. Pumalya na naman. Kaya sa mga Seventh-day Adventist dyan, tigilan nyo ang pagtitira nyo kay Ame kasi damo nyo siya tinitira, damo nyo nakikita ang tunay na ugali ninyo. Kung gusto nyo, magipagtalakayan na lang kayo. Hindi yung gaganyanin ninyo na kung ano-ano pinagbibintang. Kaya daw ng Katoliko kasi binayaran daw ng Katoliko. Asan ang prueba ninyo? Huwag kayong tumulad sa amin. Kasi kami, pag sinabi namin umalis si Alpi Haba dahil malaki ang atraso niyan doon sa Cagayan de Oro, may prueba ako. May prueba ako. Bakit yan? Umalis yan doon sa Cagayan de Oro. Yung mga pinagsasabi nila na binayaran daw si Amik, para saan? At bakit siya babayaran? Sino ba siya ganyan kalaking tao para bayaran? Hindi naman siya ganun kalaki. Hindi siya babayaran. Matindi kayo magbinta ng kasinungalingan. Ano daw? Ikaw 8 utos,
huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Basahin natin yun para makita talaga, no? Ating basahin yun sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 16. Ang sabi, ayaw ka mo pagsaksi og bakak, batok sa inyong isig katawo. Sa Tagalog nito, ating Tagalogin nito, no? Ito, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Ang mga SDA, gustong-gustong labagin yan. Araw-araw, nilalabag ng Seventh-day Adventist yan. Tapos sasabihin nila, sila ang tumutupad sa kautusan, lelang nyo. Anong kautusan na nasunod ninyo? Once yan ay nilabag mo, ano ang sabi ni Apostol Santiago, Santiago 2:10? Ang tumutupad sa buong kautusan. Pero nilalabag ang ikawalong utos, nilalabag niya ang buong kautusan. Ano? Ang sino man tumutupad sa buong kautusan dahil sa Sabado, pero nilalabag ang ikawalong utos, nilalabag ang buong kautusan. Anong nasunod ninyo? Walang nasunod. Ba't walang nasunod? Pumalya eh. Tapos, mga Seventh-day Adventist, ang lalakas ng loob sabihin, sila daw yung remnant na tumutupad sa kautusan ng Diyos, lelang nyo. Totoo yan. Totoo yan. Lalabag nyo yung isa, lalabag nyo lahat. Anong natupad ninyo? Halimbawa, nagsasabat kayo ng Sabado. Ito, natutupad namin ng Sabado. Pag ikawalo, ikaw ami ka, nagkatoliko ka dahil binigyan ka ng bao-bao. Wala. Yabo na. Wala na yung ibang utos niya. Yung kanyang pagsabat, wala na, delete na yon. Delete na. Agay, pinagbintangan na binigyan ng bao-bao, yung kanyang pagsabat, basura na yon. Basura na. So, nababaliwala yung inyong effort ninyo sa pagliligo nyo sa Sabado, nababaliwala, nababasura. Bakit lang? Dahil paborito ng Seventh-day Adventist labagin araw-araw ang ikawalong utos. Exodo 20:16, paborito yung labagin ng mga member ng Seventh-day Adventist Church. Okay? So dito naman tayo ngayon sa sa bubasa ng ating mga comment. Okay, sabi dito ni Roy Mark Canete, shout out brother. Sabi naman ni Edison de Miguelio, shout out dire sa Dumingag, Zamboanga del Sur, bro JD. Diha ko nabunyagan. Unsa nang kuan diha bro? Kanang nice swimming pool diha nya makagi ka og mga murag mga payag-payag og kalubinan. Na swimming pool diha nga makagi ka og murag ka ng mura siya og village ba dayon kalubinan. Kay di ako gibunyagan sa pagka Seventh-day Adventist nako. Brother Edison de Miguelio. Okay, Elrod Kiante kapag laom GR. Okay, nag-announce dito. Good evening po Jando from Nicandro, Austria. Elrod Kiante kapag laom GR. Okay, announce ko duha. GB Buhisan ako din. Search ako. Wala. Sayang. Kasi hindi natuloy eh. No? DC Cubs, ano makukuha ng Katoliko kung babayaran si Amek? Tama, ano makukuha namin? Hindi naman niya malakas na debater. Diba? Hindi malakas na debater si Amek. Siguro nga, wala pang debate yan nangyari eh. Pati babayaran. Nakatoliko siya. Sinabi niya ang mga reason ng Katoliko siya. Isa pala sa nakapagbukas sa kanyang isipan ang programa ng punto por punto. Wow! Ibig sabihin, yo man, galing talaga. Yeah?
Nakatulong pala ang programa nating punto por punto sa kay Amek. At ako naman natutuwa na ano niya, na nabanggit niya ang punto por punto dahil para akong na ano na ano ba tawag dito? Nagkaroon na naman ako ulit ng parang trophy, no? Parang trophy. Okay, magtalakayan sila ni Amek. True Church ang topic, sabi ni Rodrigo Casas. At based din sa observation ko, isa sa mga nakapa-convert kay Amek, yung founder. Yung founder. Kasi tinitimbang-timbang niya eh. Mga nangyari, mga debate, tinitimbang-timbang talaga niya. Yung sinasabi ng Katoliko na ang Katoliko founded by Christ, talagang pinatutunayan ng history. Eh nung magsabadista uli si Alpi Haba, ano sinabi ni Alpi Haba, ang genuine na iglesyang tatag ni Kristo wala na sa mundo. Wala na sa mundo. Wala na sa mundo. Ipinangakuan ni Kristo yun sa Mateo 28:20. Tandaan ninyo, kakasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang sa katapusan ng mundo. Kakasamahan ko kayo. Sinong sasamahan niyo kung nawala na? Diba? Tapos sabi ni Alpi Haba, tinanong ko siya kung hindi si Kristo ang founder ng Romano Katoliko, sino? Walang binabanggit na meron. Uy. Dating si FD nagsasabi, ang Iglesia Katolika lang ang may lakas ng loob magtanong sa inyo o hindi si Kristo ang founder ng simbahang Katoliko. Sino? Tapos ngayon, nagsabadista, kasi malaki ang atraso, sabihin na kaagad, walang mababasa na merong founder. Tapos sabi niya, meron ako dito, yung mga referensya, mapasenta natin ng referensya. Kuha siya ng isang libro. Sabi niya, yan ay claim nyo lang. Ayon dito. Ano daw? Claim? Kasi sinasabi sa world history by Gregorio Zaide na mas matanda pa sa inyo ang Greek Orthodox. Nanong sa Alpi Haba. Kailan lumitaw ang Greek Orthodox? Sabi niya lumitaw daw sa 1054 na mag-split. Pero before 1054, meron daw mas nauna pa daw na pagka-split na sa mga 800 AD, nasa mga 868 AD. Nandoon na daw unang nag-split nung pinatalsik daw yung patriarch ng Constantinople. Doon daw nagkaroon ng paghahati sa western tsaka eastern. Pero yun ay isang strawman fallacy. Kasi wala namang sinabi doon nang sila ay nagkaroon ng difficulties, nagkaroon nga ng na lumabas nga ang Greek Orthodox, wala. Pero ako meron akong referensya na ang Greek Orthodox lumabas sa 1054. Siya wala siyang referensya. Lang siya, private interpretation. Yun ang ginawa ni Alpi Haba. Ngayon, binasa ko yung akin, mas matibay sa kanya, nagbibingi-bingihan. Sige. Granting, without admitting, nga sa year 868, lumitaw, kuno. Lumitaw, kuno, ang Greek Orthodox. Yung si Pope Damaso na nag-utos kay Saint Jerome, year 398 AD. Roman Catholic Church ba yon? Sagot ni Alpi Haba, Roman Catholic Church yon. Hindi niya masabi na Eastern yon. Bakit? Pope Damaso. Yung inutusan na si Saint Jerome, Eastern yun Wala akong pakialam doon. Tanong ko, alin ang mas nauna? Yung sinasabi mong split sa 868 o yung pag-utos
ni Pope Damaso kay Saint Jerome na i-translate into Latin ang Biblia? Ang sagot niya, mas nauna ang pag-uutos. Oh, dahil mas nauna pala pag-uutos. Ang Greek Orthodox bumitaw sa 1054. So, ibig sabihin, mas nauna ang Roman Catholic Church. Sabi naman niya, ay hindi. Kasi sabi kasi ni Gregorio Saide, mas matanda ang Greek Orthodox. Ayun. Ayun. Ako naintindihan ko naman yun ba't sinabi ni Gregorio Saide yun. Bakit? Kasi naamin naman ng mga history, nung na-split ang church noong 1054, ang Eastern naging Greek Orthodox, ang Western naging Roman Catholic Church. Eh ang tanong, kailan ba nilagyan ng Roman? 1054 ba? Hindi. Nung nag-split ang church noong 1054, ang Eastern nagsimula na magtayo ng Greek Orthodox. Tapos yung Western, nanatili sa pagiging Catholic Church. Catholic, Ancient Catholic, Universal Church, nanatili siya. Pagka 1521, nang pumasok si Magellan sa Pilipinas, Catholic Church pa rin ang pangalan ng iglesia. Pagka 1870, dinagdagan na ng Roman. Sa 1870 pa, dinagdag ang Roman. Then sa 1870, dinagdag ang Roman. Kaya sinabi ni Gregorio Saide, mas matanda ang Greek Orthodox sa Roman Catholic Church. Yun. That's the point, no? That's the point. Okay. So, basa mo tayo dito ng ng comment. Wait lang. Basa tayo ng comment. Asan na ba yung ano ko rito? Yung aking salamin, no? So, wait lang muna ha. Mayroon muna akong kanon. Okay. Play tayo. Dili gihapon ka mo too ni Bro Amik, Bro JD nga mobalik siya sa simbahang Katoliko. Sabi ni Den De Lasa. Napanood ko yung interview ni Eugene Gapo kagabi. No? Nang mapanood ko yun, doon ko nakita, may mga reasons pala. Kasi nung una, hindi ko makita ang reason eh. Hindi ko makita ang reason nung una. Ano nakapa-convert sa kanya? Ipinaliwanag niya na marami na siya mga debating na panood, Katoliko versus SDA. Mabigat ang reason ng Katoliko. Ang kanyang ebidensya na si Kristo talaga ang tagapagtatag nito. Si Kristo talaga ang tagapagtatag nito. Nakita ni Amek na tutol ng tutol ang SDA kasi si ano daw ang founder, si Constantino daw ang founder na hindi magamit ni Alfie Hava. Hindi magamit ni Alfie Hava ang ideya na si Constantino ang founder. Alam niyo kung bakit? Kasi nung si Alfie Hava ay nasa CFD, alam niya na walang ebidensya yan. Alam niya na walang ebidensya yan. Hindi niya magamit si Constantino as founder. Kasi alam niya na walang ebidensya yan. Kaya sinasabi ni Alfie Hava, walang binabanggit ang history kung sino ang founder ng Roman Catholic Church. Wala. Binabasa na nga sa harapan niya, sabihin pang wala. Yan ang pinagkaiba sa Katoliko at sa Sabadista. Pag Katoliko ka, lakas ng ebidensya mo. Pag Sabadista ka, puro ka na lang kasinungalingan. Yun ang pinagkaiba sa dalawa. Sabi ni Castle Cortez, pwede kayo. Sabi naman ni Rico Cosanix, good evening, God bless from Cotabato City. Ito namang isa, hindi ko naman mabasa yung pangalan. Bro, good sure na jud to, Bro Amik, mubalhin Katoliko, bro. Call me Sunday. Sunday, okay. Ma'am Sunday, yes, nanakin. Ang nanakin. No? Baligar ba, mahal kayo nakin. Napatunayan ko yon dahil doon sa
Tinanong ko si Stalwart, anong observation mo kay Amek? Sabi ni Stalwart, bro, 80%. 80% sabi ni Stalwart. Kasi sila yung nag-uusap eh. So, na-detect na ni Stalwart. Tapos, napanood ko yung interview ni Eugene Gapo mismo sa kanya. Isa pa lang ang puto-puto na nakatulong sa kanya na makita ang katotohanan. Wow. Ganda, di ba? Wait lang. Wait lang muna. Wait lang. Ito yung libro na ginagamit ni Alfie Haba. World History for the Postmodern World, 6th edition by Gregorio Zaide and Sonia Zaide. Ang ginagamit nito yung nasa page 114. Oh, eto. Ang sabi dito, yung heading pa lang, palyado na. Sabi, Byzantine contributions to civilization. No? Byzantine contributions to civilization. Ibig sabihin itong payag dito ay ito yung contribution ng Byzantine sa civilization. Ano yon? Una, the Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity, survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. The Orthodox Church brought Christianity to Russia, Greece, Eastern Europe, the Balkans, North Africa, Asia Minor, and other countries. Sabi dito, second largest branch of Christianity survived. Second branch. Bakit second branch? Kasi nung nag-split ang Catholic Church noong 1054, nandoon siya. At yung Catholic Church, na natiling Catholic Church, sa 1870 doon pa nilagyan ng Roman, sa 1870 pa nilagyan ng Roman, pero don't forget na before 1870 nakapasok si Magellan sa Pilipinas 1521. Anong relihiyon yon dala niya? Siyempre, Catholic Church. Kasi wala pa namang Roman noon. Wala pa nilagay na Roman. Catholic Church ang dala ni Magellan sa 1521. Ngayon, sa isang aklat ni Gregorio Zaide pa rin, yung Philippines a Unique Nation, sa page 123, ang sabi naman doon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, most specifically the Roman Catholic religion. Ginawang Roman Catholic. So, ibig sabihin, yung Catholic, na pumasok 1521, yun din ang Roman Catholic. Sa 1870 pa nilagyan ng Roman ang pangalan ng Catholic, pero yun pa rin ang Catholic Church. Oh? Specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. See? Being founded by Jesus Christ in Palestine. Huwag niyo sabihin sa akin, claim na naman ulit namin yan. Hindi namin claim yan. Si Gregorio Zaide na mismo ang nagsabi ng Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ito naman, ang sabi naman dito, yung ginamit dito ni Alfie Haba, contribution ng Byzantine sa civilization. Isa sa kanilang contribution nung sabihin nila na mas nauna ang Greek Orthodox sa Roman Catholic Church. Ito ang problema ngayon dyan. Kasi madali lang yung isolve ng isang Catholic defender dahil sa Badista na si Alfie Haba ay nagmamaang-maangan na lang. Okay. Then, Dilasa, unsa ka nga year na bunyagan sa SDA sa una, bro, JD? 2007. 2007. Nahuman ko 2010.
No, Joseph Zenemage, ang dakong sala sa mga SDA bro, ang abortion. O tama, ang SDA nag-abort. Nag-abort ng SDA, natin dokumento na, ito pakita ha. Ito pakita ang SDA nag-abort. Wait lang ha. Natin dokumento na. Oh, arang. Hop, arang. Oh, ito pakita ha sa screen. Ay, kasi ko muna to. Yan. Yan o. Abortion history of Adventist guidelines. My questions about abortion in the Seventh-day Adventist Church began on a cold day in January 1985. A chance encounter with a pastor while searching for parking at the Smithsonian Institute in Washington, D.C. had led to an invitation to worship with his church sometime. The following Sunday, I dropped in to hear him preach. Arriving late, I sat unnoticed in the back, and the pastor stood to preach. He announced to the congregation that it was Sanctity of Life Sunday. After spending some time on the biblical basis for the Sanctity of Life position, he told the following story. During my wife's pregnancy with our son Seth, we decided to look for a Christian doctor who shared our Sanctity of Life conviction. So we drove to Tacoma Park, Maryland, to the office of Dr. a Seventh-day Adventist. Following the test and examinations that confirmed that she was pregnant, the very first question she was asked was, "Do you want this baby?" Yan niyo ha? Seventh-day Adventist doctor. Doon sa Tacoma Park, Maryland. Sa office mismo ng doktor na Seventh-day Adventist member. Sabi ng doktor, "Do you want this baby? Or do you want an abortion?" See? Do you want this baby or do you want an abortion? We look at each other in shock and disbelief. We then turned and said, "We are sorry. We must be in the wrong place." We got up and left. Nabigla sila. Kasi Seventh-day Adventist na doktor, tinanong siya, "Do you want this baby or do you want an abortion?" Nashock sila. Ha? Nagkamali yata tayo na pagpunta. Kaya na nagkamali tayo dito. Sorry. Pasensya ka na. Mukhang nagkamali kami ng pinuntahan. It was Office of Doctor, a Seventh-day Adventist. Doktor ng Seventh-day Adventist ang nagtanong, "Do you want this baby or do you want an abortion?" Oh. Reklamo kayo. Oh. Nagulantang yung mag-asawa, sabi nila, "Ay, pasensya ka na, Dok. Nagkamali yata kami ng pinuntahan." Hindi nila akalain. Oh. At the close of his sermon, this pastor invited questions and comments from the congregation. One lady asked, "Are you sure?" Oh, ayun lang ha. Ayun lang muna. Saan ba yun? Yung karugtong. Eto. Ayan. "Are you sure that what you said about the Seventh-day Adventist is true? I always thought that they were Bible-believing Christians." He answered. Anong sagot ng pastor? "I am sorry to tell you that the Seventh-day Adventists are aborting hundreds of babies in their hospitals." See? I'm sorry to tell you that the Seventh-day Adventists are aborting hundreds of babies in their hospitals. So, very shocking reveal yung naano natin, no? So, ganyan katindi. Ganyan katindi. So, meron talaga silang natawag na abortion.
Okay? Sabi ni Edison de Miguelio, live oy, resort na bro. Resort na bro. Wa ako kadomdom. Kung resort ba to basta padulong mi sa swimming pool, nakaagimiyo ka ng kalubinan. Kalubinan, yan ay mga payag-payag nga murag classroom, murag eskwelahan. Murag ana ba? So ako katiman sa tong lugar, basta dito ko nabautismuhan, pagka SDA na ko. No? Sabi ni GB Buhisan, meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Then you shall have some pie. Then you shall have some pie. Okay, then the lasa. Mato ni Bro Amek, Bro JD, na si Father D daw siya magpabunyag. Tinuod ba? Kung tinuod na, gusto na ako siyang makita. No? Aron ako mismo ang mag-conduct og interview siya ha. Interview siya ni Eugene Gapo through online. Kung magpabunyag siya ni Father D, ako mismo ang mo interview niya front face to face, no? Okay. Sabi naman ni Normilita, naiiring nakasulod. Naiiring nakasulod lagi, daan pa lagi ko. Botolo ni Cantaguan. I smell a rat close by. I smell a rat close by. Oh. Sabi naman ni enemy you. Love me. Enemy you love me. Ano? Hello bro, in your family. Halhal lang na si Alfie. Sabi niya ko, grabe, pitig-pitig yung halhala ni Alfie yun. Pitig yung halhala ni Alfie. Di ko siya ganang musgot may itong Danya City 25. Liman ka na. Aris Rabe, good evening bro. Sabi ni Rico Sosanits, parang Pilipinas bro. Sabi naman ni Jingjing Orsal, bro. BE bro, pwede ko mangayo nga dokumento bro. Thanks, God bless for you, Tiklesia. Dokumento katong abortion? O pwede. Ko, message lang ako, taga-anda ka sa dokumento. No, pag PM lang nako. Yung na si Thea Marie Pescador Labrador. Good evening. Wait lang. Good evening, bro. Meron nga dito sa amin, sabi, di ba True Church SDA kasi Saturday, kaya try nyo lang pumunta sa church ng SDA para maliwanagan kayo. Hindi kailanman magiging True Church ang SDA. Hindi kailanman. Malamang sa wild imagination ng member, malamang oo. Straight to the point. Sa wild imagination ng isang member, malamang oo. But the reality is reality. And the reality is, hindi lumabas ang Seventh-day Adventist kung hindi pumalpak si William Miller noong 1844. Straight to the point. Yung pagkapalpak ni William Miller, yon ang reason ba't lumabas ang Seventh-day Adventist sa mundo. Okay. Ito naman tayo ngayon sa next naman si Joseph Zinimage. Bisan nun saon ng Katoliko, dili gyud matarog, di gyud matarog ang Katoliko, brad. Tanaw brad ha. Ako nang tayong Katoliko sa una. Ang Katoliko maligo karon. Oh, di ba? O Brother Wendell, sabi ni Brother Wendell, bakit si Brother Jando? Nung yan nag-convert, hindi ako naniwala kaagad. Oh, totoo. Siya naniwala kaagad. Lahat ng mga saved na kasalamuhan ko sa Saved Osamis, hindi kaagad naniwala. At hindi ko naman sila masisi. Bakit? Kasi ang nasa isip nila, baka nag-iispiya lang yan. Naghahanap ng butas, kaya ingat kayo. Yun. Pero hindi tumugma sa kanilang iniisip ang nangyari. Dahil hanggang ngayon, Catholic faith defender pa rin ako. And guess what? Hindi ko inaasahan na mapupunta ako dito sa grupo ni Father Darwin ng Team Maria. Hindi ko inaasahan to, wala to sa isip ko eh. And who thought
hutot na magiging isa ako rito. Ang naging reason lang naisip ko dati, what if makarating ako sa isang lugar na walang Wendell Talibong? Sabi ni Wendell, dali mo picture ko. What if makarating ako sa isang lugar na walang Wendell Talibong? Anong mangyayari sa akin? Kasi dati, sabi kasi dati, pag may nakakatalakayan akong medyo ako lugi, sumbong ko kay Brother Wendell. Sumbong ko sa kanya. Brother Wendell naman, sabi naman Brother Wendell, pakitin mo sa DSTD, pakitin mo DSTD. Kasi itong si Opiala kasi ayaw umakyat sa DSTD si Opiala. Gising, buhay pa ba si Opiala? Buhay pa ba si Opiala? Yun lang sabi ni Opiala dati, sabihan mo si Wendell Talibong, punta rito sa likod ng La Salle University, magdebate kami. Sabi ko naman kay Brother Wendell, Brother Wendell, papuntahin ka ni Opiala sa likod ng ICC, magdebate daw kayo. Sabi naman ni Brother Wendell, kung gusto nyo ng debate, siya ang pakitin mo sa DXDD. Marami pang makarinig. Sabi ko naman kay Opiala, ikaw pupuntahin daw doon kasi marami makarinig. Sabi niya, ayoko yung marami makarinig, gusto ko kami lang dalawa. Si Opiala, member yan ng Iglesyang Tatag ni Manalo. Oh, member yan ng Iglesyang Tatag ni Felix Manalo, si Opiala. Pero, kapag wala kami sa talakayan, pag nakita niya kami sa daan, magkaibigan kami ni Opiala. Inihahatid niya ako, kasama yung mama ni Rafael, at hindi kami hiningan ng pamasahe. Sinabi pa niya, yan ang ano mo bro, yan ang partner mo. Sabi ko, oh bakit? Sabi naman niya, sino yung kasama mo dati? Pero, sa amin ni Opiala, ubaga asaran lang, kahit na INC ni Manalo yun, hindi pikon yun, hindi pikonin yun. Ano lang siya, talagang nangaasar lang talaga siya, pero kaibigan siya pag hindi kayo nagtatalakayan. Tunay na kaibigan si Opiala. No? Based sa observation ko kay Opiala, ano siya, talagang kaibigan talaga siya. Buhay pa ba ka pa ba ngayon? Kung buhay ka pa ba ngayon, sini-cherish ko yung pagkakaibigan natin. Anong pangalan mo? Basta ang alam ko, tawag namin sa kanya, Opiala. Anong pangalan niya? Di ko alam. Nakalimutan ko. Okay. Sabi naman ni Archie Jackson, Sola Scriptura, wala na yan sa Bible. Kumusta naman ang mga Bible alon dyan? Nanahimik na. Sabi naman ni Elisa Babylonia, SDA, mga nagbabanal-banalan, mga ipokrito pala. Correct. Sabi naman ni Rod Gaga, diha di ay gihugot ni bakak liars ang iyang tubag, nga bata dili tao, kaysa yun man di ay nila ang pag-abort. Maybe. Maybe, no? May point ka, Rods Zaga. May point ka dyan. Maybe. Kaya siguro hindi tao sa kanila ang bata kasi simple lang sa kanilang ipa-abort. May point ka dyan. Hindi ko naisip yan Para bang si JC Bisera dati, kaya ayaw nila ipabinyag yung kanilang mga bata kasi hindi nila yan tunay na anak. Nasyak ako nung sagot ni JC Bisera. Arlene Villadolid Ginto, good evening bro JD. Sabi naman ni Den De Lasa, unsa di ay hinungdan ang paghawa ni Alfie Haba sa Katoliko bro JD. Dako nag-atraso sa Cagayan de Oro. Dako nag-atraso. Grabe. Tungkol sa kadako siyang atraso kay hebalo siya nga wala na ilaing pare nga budawat pa niya. Maunang ning uli sa Sabadista. Si Thea Marie Pescador Labrador, si Alfie po yung CFD na naging SDA debater. Si Alfie Haba, SDA na sa una, kuyog-kuyog na ni Gaspar John de la Peña. Niya, debate sila ni Wendell sa Osames, napilde na sa topic na Mother of God. Napilde na siya ni Brother Wendell. Niya, pagkapilde na sila itiman na po about Sabat, wala na madayon.
Kaya si Alpi Haba ni surrender to sa DXDD, gawala sa DXDD. Ipang surrender ang iyang libro to prove nga magkatoliko na siya. Nagiubanan siya ni Banuwin Talibong para para mangumpisal sa pare. Nakakumpisal na si Alpi Haba o nagkatoliko na siya, gisuportahan na ni Brother Wendell Talibong. O niya, miingon si Alpi Haba karon nga nagbalik siya sa SDA, sabihin ni Alpi Haba na binastos daw siya ni Wendell sa debate doon sa Osamis. Kung binastos siya ni Wendell, ba't siya nagkatoliko? Kasi ang debate sana ni Denmar Santiago at saka ni Wendell, gagalapin sana sa Osamis, nag-alboroto si Alpi Haba, huwag dyan. Bakit? Pabor sa kanyang Osamis. Kaya binawi ni Denmar, nilipat sa Plaza Independencia sa Cebu. Ngayong December, December 2 ba yun? December 2? Mangyayari yan. So, kung sakali na matupad, ipapadala natin yung ating cameraman doon sa Plaza Independencia sa Cebu para makuha na ng live coverage yung debate ni Wendell Talibong at saka ni Denmar Santiago. Tagalog debate po yun kasi si Denmar di marunong Bisaya yan. Tagalog debate ang mangyayari dyan. Ngayon, kung talagang binastos ni Brother Wendell si Alpi Haba, walang reason na magkatoliko yun. Yung sinasabi ngayon ni Alpi Haba na binastos siya, kasinungalingan yun. Nagsabadista yun sinungaling na naman. Namita ka doon. Nagsabadista ulit nasinungaling na naman. Kasi nandoon ako. At ang mukha ko nung para akong Terminator. Sabi, Brother Kando, sabi ka naman parang Terminator. Oh, para akong balat at kalansay. Ha? Para akong kalansay, nilagyan ng balat, ganun o kapayat, grabe. At karga-karga ko pa noon si Rafael. Oh. So, nung panahong yun, hindi ko dinideny, mukha akong Terminator. Oh. Ngayon naman, mukha na akong si Kingpin. Kilala niyo si Kingpin? Ha? Hindi niyo kilala si Kingpin? Search nyo, Kingpin versus Spider-Man. Nakikita niyo kung sino si Kingpin. Okay. Sabi naman ito ni Joseph Zenimage, ang True Church Pro-Life Daily Pro-Abortion. Sabi Jingjing Orsal, nag-PM na ko bro. Nag-PM na ka. Sige, akong isend sa imo ha. Asate? Nag-PM dos Jingjing Orsal ko na daw. Akong isend niya ang iyang gipangayo para na siya'y kopya nga gamito niya sa mga sabadista. SDA. Abortion. Isama ko na lang yung cover. Pak. O yan. Charge. You're ready, Lobat. Tell, the charger is in your room. Bring me the charger here. Bring me the charger because you only have to charge it here in the studio. Okay. So, let me have the charger. Now let us have some pie. Let us have some pie. Three little kittens have lost their mittens. Ngayon, ano naman? Yan. Archie Jackson. Salamat sa comedy night, bro JD. Matutulog mga manonood ng may ngiti. Imagine nyo na lang. Kung sinabi ni Archie Jackson, pag kayo natulog, nakaganito. Di ba? Ganda na.
Matulog kayo sa ano ngayon, sa ngayong gabi matulog kayo, magaganyan kayo matulog, oh. Bagay na bagay sa inyo. Oh, sabi ni Archie Jokson. Okay, sabi naman ni Bong Finlac, magandang gabi bro. Mga kapatid. Sabi naman ni Pauline de la Riarte, yap. Good evening to all kapuntos. Vicente Emiliano, good evening bro JD. Sabi naman ni Elisa Pabelonia, parang nakikita ko ng mukha ni Denmark sa debate nila ni Bro Wendell. Sa'yo pa nga lang, nakaigit-igit na siya. Okay. No. Alam nyo, yung si Denmark naghamon ng debate na naman ulit. Ha? Yung unang tema niya sa akin, patutunayan ng Seventh-day Adventist Church, ang remnant ng iglesia sa ilang hindi nangyari. Inindyan niya. Pangalawa niyang hamon ulit. Sabi naman niya, patutunayan niya na ang Church of Rome ang tinutukoy sa Revelation 13. Hindi rin nangyari. Hindi nangyari. Sabi niya, si Russia kasi. Kinukontak ko, nagsisin lang si Russia eh. Sabi niya, nagsisin lang si Russia eh. Sabi ko, baka inaway mo. Sabi naman niya, hoy, wag mo ipahid sa kanyang ugali mo. Sabi ko, di mo may naaway si Russia. At saka ikaw nga, ako nga sa'yo, nag-send ako sa'yo ng message, anong oras mangyayari ang debate? Eh, sin ka nga lang eh. Doon nag-reply si Dilma Santiago. Oh. Tapos ngayon, pangatlo naman ulit, patunayan ko raw na si Kristo ay divine person. Straight to the point. Ano nangyari dito? Seventh-day Adventist, uy, divine person si Christ sa inyo, uy, nung sa mga. Sabi naman ni Conoberto Ritarino, pakalbo ka na para kingpin na kingpin. Alam nyo, matagal ko nang pinapangarap na one day, ako ay baguhin ko yung buhok ko, no? Linisin ko yung scalp ko, sabihin, magpakalbo. Pero habang iniisip ko yun, nadi-discourage ako. Kaya, wag na lang. No? Wag na lang kasi nadi-discourage ako pag iniisip ko eh. Okay. Sabi naman ni Dendala sa Cindy Food ko ng abortion bro JD. O, message lang. PM lang. PM lang. Sendanta ka sa ilahang libro. Okay. Yung naman si Jingjing Orsal. Okay bro, thanks kaayo. Oh, si JB Buhisan. Nakita ko na kingpin. Sige, pag pumayat lang ka ako, maging Manny Pacquiao, di ko yung kapansinin. Shall I make it good? Let me test. That's good. That's good for you. I did 3 scoops, half hot water and half normal water. Oh, spinning them is mixing them. Okay. Sabi naman dito ni Casel Cortez, murag si Denmark ang panington ug bugbog aning debate nila ni Sir Wendell. Panington mo bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Panington mo bugbog ba? Ano? Panington mo bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Si Casel, murag si Denmark ang panington ug bugbog aning debate nila ni Sir Wendell. Ingo si Bacalares. Panington mo bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Panington mo bugbog ba? Panington mo bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Ay nako. Ewan ko na lang. Ingon si Omar Tabiosas, maglalaho na lang basta pag wala nang masagot. Yun na nga, wala nang masagot. Sabi naman ni Jingjing Orstal, napas mo na si Denmark bro. Amo ba ito na nag-layman? Si sweldo. Ang sweldo sa layman, 10,000 ang bulan. Nya, sokol mo?
Ha? O call mo? Oh, 10,000 ang bulan sa ano sa layman sa SDA. Kasi nagbutya ka na. Si Amek. O 10,000 ang bulan. Ani adto 4,000 na ilang gi-offer nako, libre motor, libre kwarto, libre sinina, libre tanan. O na ba kay sweldo 4,000 ang bulan. Pero karon ning dako mahal man gasolina, wa man nahitabo tong gingo ni Marcos nga babalik sa 20 ang bigas. Wala ka siya idea galing ang bukas naabot ng 60. Kamon na ko siya idea nga wala gibalik sa 20. No? Nga na rin si Kan, si JB Buhisan, si Bahinting bro, makatulog ka hato, bawal yun si JB Buhisan, si Bacalaris pala yun, oh. Panington mo bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Palington bugbog ba? Panington mo bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. Okay. Sabi dito ni Cuniberto Letarino, hindi mahalata ni Denmar na ginagawa siyang pamato ng 3A Media. Ginagawa ng mga kwentong pagong ang 3A Media at si Denmar ang pamato kung uubra ang kwento nila. Wow. Sabi naman ni Joseph Zinimage, pwede, oy! Pwede kayo! 1-on-1. So, yan. At natapos ko na rin basahin ang mga comment ninyo at thank you po sa inyo panonood. At kahit paano na-enjoy ko po kayo. Time check is 10:18 in the evening. So sabihin panahon na para mag-relax muna saglit. Salamat po sa oras na inyong ibinigay sa ating programa at naway na-enjoy ko po kayo. Okay? Time to say goodbye na. At bukas ulit punto por punto sa gabi sa umaga. Paki-subscribe din po yung aking YouTube channel po na Jando Alabado TV. Bro Jando Alabado TV, no? Paki-subscribe din po 'yon. Paki-like po and share po yung mga post na nandoon para hindi na mamamatay yung aking channel. Okay? At kung meron mang mga ads, wag niyo po sana i-skip at tulong po 'yon sa akin. Normalita mataw dupitas mura manog tingog ni Quebs. Ha? Nga na tingog si Quebs di ay? O buluda. Yung good evening bro watching from Montalban. Okay, paalam na po sa inyong lahat and bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!